Hello, magandang hapon po muli sa ating lahat. Tayo po ay narito muli at mag-aaral ng salita po ng Diyos. Tutuloy po natin yung ating aralin na systematic theology. Mahalaga po ang pag-aaral ng banal na kasulatan sa kabuuan ng Biblia. Okay, para po tayo ay lumago at lubusan nating makilala ang Diyos. Okay, so magandang hapon sa ating lahat. Bago po tayo tumungo sa ating aralin, tayo po muna ay manalangin. Amang banal, salamat po sa iyo, Diyos, sa oras na ito, sa mga sandaling ito. Nawa kami ay iyong patnubayan at patuloy na kahabagan, kaawaan, at maunawaan namin ng lubusan ang iyong mga aral, ang iyong salita. Bigyan mo kami ng karunungan, kaalaman, at patnubayan kami ng banal na Espiritu, O Diyos, upang maging karagdagan ito ng aming pananampalataya. Ama, salamat po sa mga aral na ito, sa sandaling ito, sa inyong pagsama at patuloy na sasawayin ang mga banta at panggugulo ng kaaway. Salamat po, O Diyos, sa iyo, sa ngalan po ng aking Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Okay. Ating pong aralin ay pinamagatan pong systematic theology. Mahalaga po ang systematic theology. Okay. Ating pong teksto ay matatagpuan po sa Luke chapter 24, Luke 24, verse 45. Okay. Ito po ang sabi. Pakinggan po ninyo mabuti. Then open he their understanding, that they might understand the scriptures. Sa Tagalog po, nang magkagayoy, binuksan niya ang kanilang mga kaisipan upang mapangunawa nila ang mga kasulatan. So sa ating pong araling ito ay ipinapakita na kapag binasa mo ang banal na kasulatan, papatnubayan ka ng banal na Espiritu. At ang Diyos mismo, ang kanyang kapangyarihan ang siyang kikilos upang buksan ng ating mga kaisipan, ng ating mga pangunawa sa mga bagay ng Diyos. So malinaw po niyang sinabi yan. Ulitin po natin, Then open he their understanding, that they might understand the scripture. Tagalog uli, nang magkagayon, binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. Ibig sabihin, ang Biblia ang siyang magpapaunawa sa atin at kikilos ang Diyos, ang banal na Espiritu, upang mabuksan tayo sa pangunawa sa salita ng Diyos. Kaya nga tama po yung sinabi ko sa nakaraang vlog natin, ay sabi ko po ron, only the born again Christian can understand the languages of the Bible. Unless this man is born again, siya lamang po talaga ang makakaunawa ng banal na kasulatan, sapagkat mayroong espiritu, banal na espiritu ng Diyos na nakatira sa ating katauhan, sa ating katawan. Yun po ang sabi ng banal na kasulatan, Sabi po ng 1 Corinthians chapter 3 verse 16, Know ye not that your body is the living temple of the Holy Ghost, the Holy Spirit, nakatira siya sa atin, Kaya tayo po ay pag nagbabasa ng Biblia, ipinapaunawa ito ng banal na Espiritu. Yung kanyang salita mismo ipinauunawa sa atin upang maunawaan natin talaga ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Okay, Buksan naman po natin sa John. Sa John chapter 10, ito po ang sabi sa verse 35. John 10, verse 35. Ito po ang sabi. If he called them gods,
unto whom the word of God came, and the scripture cannot be broken. Kung tinawag niyang mga Diyos, siya ang mga dinatnan ng salita ng Diyos, at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. So, malinaw po yan na ang kasulatan ay hindi pwedeng mabali, hindi pwedeng masira, hindi pwedeng magkaroon siya ng adulterated o maging adulterated ang salita ng Diyos. The Word of God is pure, no? Magagamit siya sa, sabi ho ng 1 Timothy chapter 3 verse 16, magagamit ang salita ng Diyos sa pagsansala, sa pagtuturo sa maling aral, pagtutuwid. Okay. Ang gamit ng salita po ng Diyos upang may ayos ang buhay ng tao. Una, tayong mga mananampalataya. Okay. So, ang ating aralin po ay systematic theology. The emphasis, all scripture or the entire Bible inspired and profitable. This is the extent of inspiration. Okay, no? Hindi pwedeng pag nagbuklat ka ng Biblia, ituturo ng iyong daliri ang iyong babasahin at sasabihin mo yun na ang mensahe. No. Mahalaga ang pagbabasa ng Biblia at maunawaan natin ang totoong kapahulugan nito. Kaya po may tinatawag na exegesis tsaka eisegesis. Or tinatawag na the Bible always interpret itself. No? Ang exegesis, ibig sabihin ng exegesis, mula sa Biblia, palalabasin mo mula rin sa Biblia ang tamang unawa, ang tamang ibig kapahulugan ng banal na kasulatan. Ang eisegesis, babasahin ng iyong mata at ikaw ang nagbibigay ng unawa. So hindi po tama ang eisegesis na gamitin bilang pangunawa sa banal na kasulatan. So malamang na magkamali. Okay, no? Ulitin ko po, no? Systematic theology is the emphasis, all scripture, the entire Bible, inspired and profitable. This is the extent of inspiration. Okay, no? Ang systematic theology raw po, ang pinagdidiinan nito, no? Ipinapaliwanag nito na ang lahat ng banal na kasulatan ay at ang buong Biblia ay kinasihan, no? Magagamit sa pagpapatatag, okay, at pagkakilala sa tamang aral. Ito raw po ay extension ng inspiration. Ibig sabihin, meron ka ng nalalaman sa banal na kasulatan at habang binabasa mo ang banal na kasulatan, pinalalawak pa niya ang iyong unawa sa mga bagay ng Diyos. So, hindi pwedeng ihiwalay ang salita ng Diyos o ang Biblia sa buhay ng isang mangangaral, ordinaryong believer, at mga manggagawa ni Kristo. So, mahalaga ang systematic theology sa buhay ng bawat Kristiyano. All scripture is inspired by God and is profitable. Ibig sabihin ng profitable ay masusing sinusuri ang pangungusap, mga pangungusap. No? Masusing sinusuri ang mga pangungusap. Kung natatandaan natin, ang mga Berean Christian sa Acts ay pagtapos magsalita ni Pablo, sinusuri ng mga taga-Berean kung ano yung sinabi ni Pablo mula sa banal na kasulatan, kung ito ay totoo. Okay. So, mahalaga po na sa bawat nagtuturo ng salita ng Diyos, mahalaga yung sinusuri niya ang salita ng Diyos. Doon po pumapasok yung tinatawag na exegesis, no? Mula sa Biblia, ipapaliwanag ng Biblia yung iyong inaaral mula sa Biblia. So, hindi pwedeng hula-hula. Kaya mali yung pagtuturo ng dampot-dampot system. Okay?
Gaya ng sinabi ko sa inyo nung nakaraan ay hindi pwede na or nakakahiya sa isang mangangaral na nagtuturo siya ng salita ng Diyos, gayong siya mismo ay hindi nakabasa ng buong Biblia. Sapagkat mariing sinasabi ng banal na kasulatan o ni Kristo mismo, nabasa ba ninyo ang banal na kasulatan? Nabasa na ba ninyo? Madalas niya, no? Ah, alam niyo ba na si Satanas ay theologian? Nung tuksoy niya ang Panginoong Jesucristo, ay ginamit niya ang salita ng Diyos. Di ba sabi niya, kung ikaw ang Diyos, nasusulat, gawin mong bato ang tinapay. At nasusulat, pag tumalong ka sa bangin na ito, may sasalo sa iyong mga anghel, no? Pinoforce ni Satan na maobliga ang Diyos Ama na saluhin si Jesus Christ kapag sumunod kay Satanas. So, gusto talaga ni Satanas sundin siya ng Diyos at ni Kristo para siyang lalabas na siya ang Diyos. Ang gamit ng Satanas ay Biblia. Lagi niya sinasabi, it is written, no? Ano sabi naman ni Kristo sa John chapter 4, verse 4, Matthew 4:4, sabi niya, it is written also, man shall not live by bread alone, but by every word of God proceeded out of the mouth of God. So, napakalinaw po yun. So, alalahanin natin, no? Mas magaling ang alam ng dyablo ang salita ng Diyos, ang Biblia. Sabi ko nga po sa inyo, theologian siya, magaling siya. Kaya, anong laban natin kung hindi mo alam ang buong Biblia? Anong ipagkakalandakan mong patunayan na totoo ang Biblia kung hindi mo alam at binasa ito? So, mahalaga siya, no? Kaya nga, all scripture is inspired by God and it's profitable. Masusing sinusuri ang mga pangungusap. Number 1, A, by supplying 2 times both adjective, inspired, and profitable are understood the same way as predicate and adjectives, which is more neutral. So, napakaganda po niya, no? Sinusuri daw talaga natin ng 2 hanggang beses, at masusi na makikita natin na ang salita ng Diyos ay inspired talaga siya, no? Kapaki-pakinabang siya, At mahalaga, masusi mong inaaral kung ito raw po ay para maunawaan mo yung kahalagahan ng predicate, adjectives, noun, at marami pang iba, no? Pangalawa, sabi po ng 1 Timothy chapter 4, lahat ng nilikha ay mabuti at a similar occur where both adjectives are clearly predicate adjectives. So, malinaw po yan. Magandang basahin po natin na ang 1 Timothy chapter 4, verse 4. Ito pong sabi, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. So, napakahalaga po niya, no? Okay, next. The entire Bible is God's breath. This expresses the means of inspiration. Ang buong Biblia raw po ay, ang tawag po rito ay hininga ng Diyos, no? Galing mismo sa Kanya yung salita. Ang Biblia, ito mismo ay Kanyang hininga. Ibig sabihin, para tayong ganito nagsasalita, no? Nagsasalita, may tagasulat. Okay, no? Kaya mahalaga po ang Biblia ay binabasa natin, no?
the entire Bible is God's breath. This expresses the means of inspiration. Ang Hebrew word po ng breath of God, ang tawag po rito ay ruach, no? Ibig sabihin, breath of God, mula mismo sa kanya galing, hininga, no? Nagsasalita siya, okay, no? Naisusulat. Kaya hindi pwedeng magkamali ang Diyos, no? At yung nagtagasulat naman po ng banal na kasulatan, siya ay kinasiyan din naman ng banal na espiritu. Kaya wala hong pwedeng maging pagkakamali ang pagkakasulat ng banal na kasulatan. God breath, hininga. Ang Greek word naman po nito ay theoneustos. Theoneustos. Okay, no? Yan po yung binasa natin kanina, no? 1 Timothy chapter 3 verse 16 hanggang 17. Ito po ang tawag po rito ay the highlights, no? Ang pinaka-highlights po ng Biblia patungkol sa salita ng Diyos ay ang 1 Timothy chapter 3 verse 16. Magandang basahin natin para sa pangunawa. Okay, no? 1 Timothy chapter 3 verse 16. Sabi, no. 2 Timothy po pala. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Okay. 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is given by inspiration for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. And verse 17, that the man of God, take note, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Okay, no? Sabi dito, ang binanggit po ay tao ng Diyos. If you consider yourself a man of God, okay, no? Dapat tanggap mo ang aral na ito na ikaw ay dapat maturuan ng lubos. Yung salitang maturuan ng lubos ay nabasa natin ang buong katotohanan ng Biblia, ang salita ng Diyos, lubos. Ibig sabihin nito ay sagad-sagad dapat naiintindihan natin ang banal na kasulatan. Okay, balikan natin yung Tagalog po ng 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Ibig sabihin, pag tama ang bitaw natin, ang dampot natin sa banal na kasulatan, yung ating binabahagi na ng salita ng Diyos ay hindi na siya mag-iisip pa lang kung ano ng mga bagay, kundi isipin niya na tama ang ating mga iniaaral sa Kanya. Okay, I repeat, the entire Bible is God's breath. This expresses the means of inspiration. God breath, ito po yung hininga. Ang Greek word po niya ay theoneustos. 2 Timothy chapter 3 verse 16 hanggang 17. So napakahalaga po niyan. At siya raw po tinatawag na the highlights, useful for teaching, reproof, and training in righteousness, no? Siya yung pinaka-highlights. Ano ba ibig sabihin ng highlights, ano? Ito po, siya raw po yung pinaka-liwanag, no? Anyo ng katotohanan ang salita ng Diyos na magagamit siya sa pagtuturo, sa pagsansala, at maturuan ng lubos at maging makatuwiran.
Okay. The entire Bible is God's breath, authority, and reliability. The Bible is considered the final authority, trustworthy, and free from error. Ang Biblia raw po ay ating autoridad, mapagkakatiwalaan, at ang Biblia raw po ay kinukonsiderang siya ang pinakapinaling autoridad at mapagkakatiwalaan, at ito raw po ay walang pagkakamali, free from error. Pangatlo, the Bible is the result, the breath of God, speak of God. No? Ang Biblia raw po ay resulta ng hininga ng Diyos, ruwak, Theo ni Justus, hininga, speak of God, salita ng Diyos mismo. Parang ito, no, sasalita ako, okay, no? Itong sinasalita ko, lumalabas sa aking bibig, hininga ni Pastor Dusty. Parang gano'n, no? Ang Biblia ay kanyang hininga. Okay. At walang error. Ibig sabihin, galing sa Diyos mismo. Pangapat, ang Biblia, hindi ito yung mga scripture na sinasalita ni Pablo at ng mga iba pa. Meaning, tao na ang nagsasalita. But the Bible originated as an action of God who breathed it out. Ulitin ko po, no? Yung mga, hindi ito yung mga scripture na sinasalita nila Pablo at iba pa. Meaning, tao na ang nagsasalita. Okay? But the Bible originated as an action of God who breathed it out. No? Yan, napakalinaw po niyan. Notice po, ang 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is given by inspiration of God. Yung Bible po ang inspired, yung banal na kasulatan, no? Ulitin ko po, yung Bible po ang inspired, hindi yung sumulat. Okay? Ito ay ipinasulat lang sa tao kasi kung ang tao ang inspired, delikado. Baka kung ano man ang sabihin, inspired na, no? Kaya yung salita ng Diyos ay i-document. Ang tawag nga po ay Bible. Kaya para walang error, no? Pero pag ang tao nagsalita at sinabi niyang siya ay inspired, yung nga po, delikado na. Kailan lamang po, no, sa social media may mga debating naganap, no? Pinagdidiinan ng isang babae na ang mentor niya ay Diyos mismo. Wala siyang mentor, hindi siya nag-aral. Tapos pinagdidiinan niyang tama siya. So, very dangerous po yung ganong aral, ano ho? Kakaawa naman yung ating kapatid na iyan, no? Napagdiinan tuloy ng social media na itong tao to ay walang alam, no? Kawawa naman, no? So, kapaganda lang natin siya at ipanalangin. Kailangan niya rin ang matuto kasi para lumago sa pagkakilala sa Diyos. Okay, sana nakikinig siya kayo sa aral na ito, no? Okay. All scripture is given by inspiration of God. Yung Bible, hindi po ito hindi yung mga sinulat ito na nila Pablo, no? Kundi ito ay ipinasulat sa tao. Kasi kung ang tao ang inspired, delikado. Baka kung anuman ang sabihin niya, inspired na. At tulad nga po nangyari sa social media noong nakaraang mga linggo, pinagdidiinan niya na ang Diyos ang kanyang mentor. Okay, no? Kaya kung anong sabihin niya, palagay niya sa kanyang sarili, tama siya tuloy. Okay, so lumabas din na mali. Okay, no? Notice po, yung document o yung dokumento, the Bible, ang inspired para maingatan po ito. Okay? Yung tao, taga-sulat lang at taga-basa. God directed and moved the human writer he used to produce the books of the Bible. Ibig sabihin, ginamit lamang ang tao para isulat ang Biblia at ma-produce at gawing itong mga libro o aklat. Ang tawag ay Biblia.
Kasi nung araw po, ang Biblia ho nila ay yung tinatawag pong Pentateuchos, yung five books of Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Number, and Deuteronomy. Kaya yun lang naman po ang Bible nila nung araw. So mapalad tayo ngayon dahil ang Biblia ay binuo na iisang aklat at nababasa ho natin. Ulitin ko po, yung dokumento, yung Biblia, ang inspired para maingatan po ito, God directed and moved the human writer He used to produce the books of the Bible. Direktang pinakilos ng Diyos ang tao na isulat upang makapag-produce ng mga libro o aklat called Bible. Okay. The Bible is not to be put in a museum. Rather, it is used in our lives. Sa buhay ho natin, no? Ang Biblia ay dapat ito ginagamit araw-araw ng mga mananampalataya. Yung isa nga hong joke, sabi may joke po tungkol sa Biblia, no? Yung Biblia, palibasa hindi niya na binabasa. Pag buklat niya, no, matagal niyang hindi binasa. Nung buklatin niya ang Biblia, sabi ng iipis, hello. Yung ipis naroon sa Biblia, no? Sinira na yung kanyang Bible. So maganda, binabasa ho natin ang Biblia, hindi po ito itinatago. Ayan, hindi tinatago sa mga aklatan, sa drawer, o kung saan man. Ang Biblia ay binabasa araw-araw. Sabi ng Joshua chapter 1 verse 8, meditate the word of God day and night, night and day and night. Sabihin mo, araw-araw, walang tigil na babasahin natin ang Biblia upang maalaman natin ang mga katotohanan mula sa Diyos na kanyang mga ipinahayag na dapat nating gawin. Sabi nga po sa Old Testament, isulat ninyo sa mga hamba ng tahanan ninyo, ng inyong bahay. Isulat ang salita ng Diyos sa mga lamesa, sa mga dingding. Para lagi ho ninyong nababasa. Naalala ko po, nung ako po ay bagong born again, ang dami kong mga Bible verses na isinulat at pinaskil ko sa aming bahay. Yun po, no? At nagalit yung akin, dati ginawa raw simbahan yung aming bahay, no? Ginawa ko raw simbahan yung aming bahay. Okay, praise God, siya po ay nakakilala rin sa Diyos at naging pastor pa nga yung aking tatay. Okay, so purihin ng Diyos, malaki talaga ang gamit ng salita ng Diyos. May kapangyarihan ito na kumikilos sa buhay po ng tao. Kaya nga faith cometh by hearing and hearing by the word of God. So kailangan nilang marinig, mabasa ang salita ng Diyos upang magkaroon sila ng pananampalataya sa Diyos. Okay? Ang anim, the Bible, to be sure, the writer were active in writing, but what they wrote was directed not by their own wills with the possibility of error, but by the Spirit who is true and fallible. Ibig sabihin, fallible, hindi nagkakamali. Yun po ang 1 Peter chapter 1 verse 21. Sabi po ron, para sigurado raw po ang mga writers ay aktibo, nagsusulat, at direktang nanggagaling sa Diyos yung kanilang isinusulat para hindi pwedeng magkamali. At ang banal na Espiritu ang siyang totoong gumagabay. Sabihin, ang banal na Espiritu raw, tinutukoy pa rin, Diyos pa rin po, fallible siya, hindi pwedeng magkamali. Kaya nakakalungkot na may mga taong umaangkin na hindi siya nagkakamali. Okay. Buksan po natin ang 1 Peter chapter 1. First Peter Verse Peter 1:21, ito po ang sabi.
who by him do believe in God that raised him up from the dead, and gave him glory, that your faith and hope might be in God. Kaya napakaganda po, no? Nasa pamamagitan niya ay nananampalataya kayo sa Diyos, na sa Kanya bumuhay na maguli sa mga patay, at sa Kanya nagbigay ng kalawatian upang ang inyong pananampalataya at pag-asa ay mapa sa Diyos. Ibig sabihin, sinusuri talaga ng banal na kasulatan ang isang tao upang mapasa kanya. Ang banal na kasulatan ang kaparaanan upang ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Kapag pag nabasa niya ang banal na kasulatan, sasampalataya siya. At sinisiguro ng banal na Espiritu, kapag ikaw ay nagbasa ng banal na kasulatan, ay mapapasa kanya ka. Hindi ka na mawawalay. Bakit? Kasi yung salita ng Diyos, Espiritu nga siya, buhay nga siya. Binasa mo, inalam mo, pinag-aralan mo. You know? Ibig sabihin, nataniman ka ng pananampalataya. At dahil nataniman ka ng pananampalataya, gumilos yung banal na Espiritu doon sa buhay natin at naging anak ka ng Diyos. Sumakanya ka. Ulitin natin, ang sabi dito, no? Yung last stanza, you know? Nasa pamamagitan niya, si Kristo Jesus ay nananampalataya kayo sa Diyos. Nasa Kanya ay bumuhay na mag-uli sa mga patay. At sa Kanya ay nagbigay ng kaluwalhatian upang ang inyong pananampalataya at pag-asa ay mapa sa Diyos. So napakalinaw po niya, no? Yung ating pananampalataya at pag-asa, hindi siya tos and pro, suntok sa hangin. Ito ay makakasiguro ka kapag ang Biblia ay binasa mo, yung banal na Espiritu kikilos, at sisiguraduhin naman ng Diyos ng banal na Espiritu ay mapasa kanya ka. Okay, napakaganda po yan. Kaya ang Biblia ay malaking bagay sa isang tao na maalaman niya. Okay? So, yun po yun. Then, again, the Bible expresses own claims to be true. Walang error, no? John 17 verse 17. Ano pong sabi ng John 17? Okay. John 17 verse 17. Sabi rito, no? Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. So, itong ating pinag-aaralan nito, hindi ito gawa-gawa lamang ng kung sino. No? Ito ang ating pinag-aaralan ay mismo galing sa Diyos. Salita ng Diyos. Ang banal na Espiritu ay kumilos. You know? Sabi niya, ang salita niya ni Kristo ay katotohanan. Okay. Pakabanalin mo sila, no? So, ipinapanalangin pa ni Kristo na tayo ay maging banal. Pero totoo lang, banal na ho tayo. Bakit? Kasi si Kristo yung naging substitute natin. Instead na tayo ang mapako sa cross, siya na. You know? Kaya yung kasalanan natin, inilipat sa Kanya. Yung kabanalan naman niya, inilipat sa atin. Na dapat tayo ang mapako. Instead na tayo, siya na. Kaya yung kasalanan natin, inilipat sa Kanya. Yung kabanalan niya, inilipat sa atin. Yung po sabi ng banal na kasulatan. Okay? Bakit si Kristo ang nagdala ng ating kasalanan? You know? Kasi si Kristo lang ang walang kasalanan eh. 'Di ba? Ang kamandag ng kasalanan ay ang kamatayan. Paano mamamatay si Kristo wala siyang kasalanan? Kaya sa Kanya, iniatang yung kasalanan natin na dapat tayong mapako, nasa Kanya na. So, nakita niyo yung kagandahang loob ng Diyos? Pinasan niya lahat. Mailigtas lang tayo. So yun ang nangyari. Kaya ang tawag sa atin ay banal. Sa panahon na lang ang mga apostol, ang tawag sa kanila saint. Banal din po ang tawag doon. Saint Peter, Saint Paul, Saint John. Kaya yun ang tawag sa kanila. Tayo rin po ay ganon. Dahil nung tayo po ay maborn again, nakakilala sa Diyos, inilipat na yung ating kasalanan kay Kristo Jesus.
Sabi ko ng Biblia, 9:22 ng Hebrews, ang sabi ron, for without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Merong dugo na nabubuhos sa krus ng Kalbaryo. Dumalak na yung kanyang dugo sa lupa. You know, sasampalatayanan na lamang ng tao. Salvation is always there. Lalapit na lamang ang tao para magkaroon ng kaligtasan. At ito ay kanyang paniwalaan na si Kristo'y namatay na para sa kanyang kasalanan. Iyan po yan. Okay, no? Okay. Next, the obedience of Jesus Christ use the entire Bible. Ang pagkasunod daw ng Diyos o ni Kristo sa Diyos, ito raw po ay ginamit ang buong Biblia. Kasi ninyo, sabi po ng Matthew chapter 4, balitaktakan sila ni Satanas, si Jesus Christ. Magandang buksan natin, no? Ang Mateo, no? Mateo chapter 4, verse 4, sabi dito, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Then, tatapos siya ay sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos, yung Biblia natin binabasa ngayon, buhay siya. Buhay siya natin at pag-asa. Kaya pasinin niyo, yung mga taong hindi nagbabasa ng banal na kasulatan, napakalayo nila sa Diyos, no? Napakadali nilang magalit, magbura, magsinungaling, magnakaw, mangalunya. Napakadali nilang gawin ang mga bagay na yun. Bakit? Hindi nila alam ang salita ng Diyos. No? Bakit sa gobyerno, ang daming magnanakaw, ang daming korap, no? Ang daming sinungaling. Bakit? Hindi nila alam ang salita ng Diyos. So mahalaga tayo pong mga nakaunawa ng salita ng Diyos, ipalaganap po natin ito. Kung mahal mo ang iyong bansa, mahal mo ang iyong pamilya, mahal mo ang maraming tao sa daigdig na ito, mahal mo ang gobyerno, hindi sama ka ng sama sa rally, wala ka namang ginagawang pamamahayag ng salita ng Diyos, no? Ihayag po natin ang salita ng Diyos upang magkaroon tayo ng bahagi sa pagbabago ng lipunan, ng pamilya, ng gobyerno. So, ganyan po yan. Ibahagi natin ang salita ng Diyos. Okay, basahin natin sa Tagalog. Datapot siya sumagot, Jesus. At sinabi, nakasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yung salita ng Diyos, ito na, Biblia na, kompleto na, no? Ito ay mismong salita niya na lumabas sa kanyang bibig at isinulat sa banal na kasulatan. At ito raw ay buhay ng bawat sa kanya ay magtitiwala, kikilala, babasahin ang banal na kasulatan. Okay, sa verse 5, sabi po rito, then the devil taketh him up into the holy city and setteth him on a pinnacle of the temple. No? Ibig sabihin ng pinnacle ito ay kumpul ng mga templo, mga buildings, no? Dami, no? Nang magkagayon, dinala siya ng diablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. Okay, verse 6, and said unto him, if thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written, he shall give his angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dost thy foot against a stone. At kanyang sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya ay magbibilin ng kanyang mga anghel tungkol sa iyo, at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato, no? Kumpul ng mga bato. Then Jesus answered him, it is written again, thou shalt not tempt the Lord thy God. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman na huwag mong tuksohin ang Panginoong mong Diyos. Okay.
Si Kristo, no, ito yung lantarang pagsasabi ni Kristo na siya ay Diyos. Sinabi niya kay Satanas, no, nasusulat din naman, huwag mong tuksoin ang iyong Panginoong Diyos. Okay, no? Again, the devil taketh him up into the exceeding high mountain and sheweth him all the kingdoms of the world and the glory of them. And said unto him, all these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Okay. Verse 10, then said Jesus unto him, get thee behind, Satan's, no? Get thee behind Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only thou shalt serve. So lantaran na namang sinasabi ni Kristo na siya ay Diyos. Satanas, lumayo ka sa aking harapan. You know? Kaya kawawa, may mga tao nagtuturo na si Kristo ay tao lang, no? Nakakakilabot yung kanilang ginagawa, no? Sinasabi nilang tao si Kristo, ang daming naniwala, no? Kawawa sila, no? Samantalang dito po, lantarang sinasabi ni Kristo na siya ay Diyos at ang kausapan niya mismo si Satanas. Okay, verse 11, then the devil leaveth him, and behold, angels came and ministered unto him. At lumayo na ang diablo. Iniwanan na si Kristo at nagdatingan ang mga anghel at nagministeryo kay Jesus. Okay? So, patunay po yan na ang Biblia talaga ay makapangyarihan, hininga ng Diyos, salita ng Diyos. Ito ay buhay sa bawat mananampalataya at kikilala sa Diyos. The evidence of Jesus Christ used the entire Bible, no? Balitaktakan sila ng salita ng Diyos, no? Ang galing ho ni Satanas, no? Theologian siya, no? Alam niya ang salita ng Diyos, pero hindi siya umubra. Sabi ni Kristo, lumayas ka sa akin, Satanas, hadlang ka sa aking harapan. So, doon po natapos ang pakikipagbalitaktakan ng Panginoong Yesus kay Satanas. Okay, no? First, the evidence of Jesus Christ used the entire Bible. First, Jesus accepted the plenary, kabuuang inspiration of the Bible when the first approached by the devil to turn stone into bread. Our Lord replied that man lives by every word that proceeded from the mouth of God. Na ang tao ay mabubuhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Okay? Yan po yan. Alam nyo, hindi naman ito ang buhay eh. Ang buhay yung pagharap na natin sa Diyos, yung patutungan natin. Kasi kung ito ang buhay, bakit siya namamatay? Kung ito ang buhay, dapat wala lang kamatayan. Kaya hindi ito ang buhay, pansamantala lang ito. Ang totoong buhay natin ay kay Kristo, patungo ng langit. Kasi nun ninyo, Hebrews 9:27, no? It is appointed once a man to die, that immediately the judgment. Sabihin, walang katapusan. Hindi ka namatay lang yung physical mo, pero buhay yung kaluluwa mo at ang espiritu mo ay nasa Diyos. Kaya haharap ka. Okay. Sabi rito, Matthew chapter 4, man shall not live by bread alone, but every word of God proceeded out of his mouth. Yun po ay nakasulat din sa Deuteronomy chapter 8 verse 3. Bilanggit na ho yan. No? Nung pinakain sila, pinaulan na ng mana. Sinabi ng Diyos doon mismo sa kanila. Kayo ay pinakain ng tinapay mula sa langit. No? Yung mana, bumababa araw-araw. No? Kaya no, he did not say same words, but every words, no? Hindi sinabi ni Kristo na same words o parehong salita, but every words. Meaning, kung ang Biblia ay hininga ng Diyos, kaya nitong punuan ang mga pangangailangan ng tao. Not only parts of Scripture, but all of it. No? Ibig sabihin, kung ang salita ng Diyos, ito ay hininga ng Diyos, kaya niyang punan ang lahat ng pangangailangan ng tao.
Kailangan, ang Biblia ay tatagpuin niya ang lahat ng pangangailangan ng tao. Tama yung sabi ni Paul, no? For my God shall supply all our needs according to His riches and glory by Christ Jesus. So, kung alam lamang po ng tao na kung ang salita ng Diyos, walang gutom, walang pag-aalinlangan, no? Sapagkat, kung tayong nga masasama, sabi ng Lucas 11, no? Kung tayong masasamang ama, pinipili natin at pinapakain natin ang ating mga anak ng mabubuting bagay. Kaya mo bang pakainin ang iyong anak ng ahas at alakdan? Sabi ng Lucas 11. Hindi. Pagkus pakakainin mo siya ng tamang pagkain. So, ganoon din ang Diyos. No? Hindi tayo bibigyan ng masamang bagay. Bibigyan niya tayo ng mabubuting bagay galing mismo sa Kanya. Kung tayo po ay lubusang magtitiwala sa salita po ng Diyos. Then second, Jesus accepted the truth of the preposition. Inihahayag, no? Jesus accepted the truth of the preposition of the Bible. The Bible reveals God and Christ accurately. Christ respond to Satan's attack viewpoint. He said, it is written. No? Nasusulat. Okay, no? Kaya, mahalaga ang systematic theology. Kung mahina ang theology mo, okay, madali kang madadaya ng mas may alam sa iyo sa theology. Lalo na, okay lang kung Kristiyano yung makakausap mo na magaling sa theology. Paano kung ang kausap mo ay pagano? Okay, lisya ang pananampalataya na gumagamit ng theology. At ikaw ay nasukol. Ano yung sasagot mo? Kaya mahalaga ang pagbabasa ng Biblia as a whole. No? Ito, ang tawag po rito ay systematic theology. Okay. Ibig sabihin, alam mo, pag nabasa mo ang Biblia, alam mo ang buong kwento ng Biblia, alam mo ang buong kautusan. Kahit hindi mo siya masaulo, dahil sa dami at kapal nito, ang mahalaga, nadaanan mo yung utos ng salita ng Diyos, nabasa mo, nakakita mo, naunawaan mo. Ha? Kaya yung maghahayag sa iyo ng theology o mag-share sa iyo ng salita ng Diyos, alam mo na kung mali siya o tama. Dahil nabasa mo ang buong Biblia. Okay. Matthew chapter 4, verse 4, tsaka verse 7 and 10, He did not say, it is witness. Rely on prepositional statements. Ito yung kung ano ang sinasabi ng kasulatan. To convey the truth and in and of themselves and to convey it accurately. Ulitin ko po, no? Matthew chapter 4, verse 4. Matthew chapter 7, verse 10. Okay. Sabi diyan, He did not say it witnesses. Rely on prepositional statement ng kasulatan to convey the truth in and of themselves and to convey it accurately. Okay, so napakaganda po niyan. Bakit mahalaga na basahin ang buong Biblia? Because we study systematic theology. Huwag mong basahin ang buong Biblia, hindi mo maiintindihan ang systematic theology. Okay. Kaya ang tawag doon ay chop-chop, knowledge. Hindi pwede po yan. Yung dampot-dampot system, hindi pwede po yan. Kaya pansinin ninyo sa media, di ba, nagkaroon ng mga debate, nakakaya yung ginagawa ng babaeng yan, no? Nagmamarunong at lumabas na, kahiya-hiya lamang siya. Pero hindi po tayo dapat matuwa, bagkus kaawaan po natin siya. Okay. Bakit mahalaga na ang basahin ang buong Biblia? Because we study systematic theology. Hindi mo maintindihan ang systematic theology hanggat hindi mo nababasa ang buong Biblia.
Okay. Ako nga po, hanggang nabasa ko na ang buong Biblia, pero paulit-ulit ko pa rin pong binabasa. You know? Pero, hindi nangangahulog, napakagaling ko na. Kasi may limitado pa rin yung utak natin, ano? Hindi siya katulad ng sa Diyos. Kaya, tayo po ay mahalagang nagbabasa ng banal na kasulatan. Okay? Notice po, systematic theology ay para lang sa mga lumalagong Kristiyano. But if you are born again, only the believer can understand the languages of the Bible. Okay, no? Pag believer ka, kailangan mo na lang basahin ang Biblia buo para maintindihan mo. At hindi pwedeng hindi mo ito maintindihan. Kasi anak ka ng Diyos, believer ka, born again ka. Yung pusa, kapag nanganak, ang anak niya kuting, nagkakaintindihan sila sa lingwahe. Ang aso, ganun din, no? Pag nanganak, ay may mga doging na maliliit, nagkakaintindihan sila sa lingwahe nila. Lahat ng uri ng hayop, nagkakaintindihan sa kanyang lingwahe. Kasi, yun ay mga kapamilya nila. Okay, ganoon din tayo. Dapat naintindihan natin ang salita ng Diyos dahil ang Diyos ay ang ating Ama. Kapamilya tayo ng Diyos. Okay? So, hindi dapat na hindi mo naintindihan ang salita ng Diyos. Dapat mo itong maintindihan sa pamamagitan ng salita ng Diyos at pagbabasa nito, the entire Bible, buo as a whole. Okay. I repeat, ang born again, only the believer can understand the languages of the Bible because the Holy Spirit lives within us. Hindi pwedeng hindi mo talaga maintindihan ng Biblia kung ikaw ay born again o mananampalataya dahil naroon ng banal na Espiritu sa iyo. Siya yung magpapaunawa ng mga bagay-bagay patungkol sa Kanya. Okay? Sabi ng Biblia, John 16 verse 13 and 14, and sabi niya, He never leave us nor forsake us even unto the end of this world. Okay, no? Ang banal na Espiritu ay kasama natin at ipapaunawa sa atin ang lahat patungkol sa Kanya. John 16 verse 13 hanggang 14. Okay, paalala ho uli, notice, Jesus Christ is the central figure of the Old Testament and the New Testament from Genesis to Revelation. Kaya napakahalaga pong kilalanin natin ang Kristo Jesus na ating tagapagligtas sa bawat aklat ng Biblia, Genesis, Exodus, Leviticus, up to Revelation. Kilalanin mo kung sino si Kristo sa mga aklat na iyan. So, kaya napakahalaga po niyan. Okay? Lastly, tayo sa ating pong pagtatapos, tayo po ay magkakaklod na ho. Reading the entire Bible is the study of systematic theology. Ang pagbabasa raw po ng kabuuan ng Biblia, ito raw po ay pag-aaral patungkol sa systematic na theology. Okay, pangalawa, systematic theology intellectually and practically, yan po yan, no? Kakaroon ka ng karunungan at practical, maisasabuhay mo ang salita ng Diyos. Practically living in practice, na isasagawa mo siya, no? Paano mo maisasagawa ang banal na kasulatan ganyan hindi mo siya nabasa? Halimbawa, sabi ng Biblia, magpakabanal kayo sapagkat ang Diyos ay banal. Paano kung hindi mo nabasa ang salitang iyon? Paano ka magiging banal? At paano ka magpapakabanal? Ganyong hindi mo nabasa. So kung nabasa mo ang salita ng Diyos, matutupad mo siya, magagawa mo siya dahil nabasa mo na. Okay, no? I repeat, systematic theology intellectually and practically. Practically living in practice, dapat na isa sa buhay. Living with humility, or maiiwasan natin ang tumaas, ang ating mga ego, ang ating pride, ang kayabangan. Sapagkat habang binabasa mo ang Biblia, natututo ka sa Diyos. Dahil natututo ka sa Diyos, natututo ka magpakumbaba.
Kaya yan po yan, no? Reading the whole Bible is not by pagyayabang o pagiging matalino, kundi ikaw ay matututong magpakumbaba. Dahil habang binabasa mo ang Biblia, nire-review ng banal na kasulatan yung kalalagayan mo bilang tao. Lahat ng mali sa buhay ng tao, marirebuke ng Biblia habang binabasa mo siya. Paano ka marirebuke ng banal na kasulatan sa iyong mga pagkakamali kung hindi mo siya babasahin? Kaya, mahalaga po, basahin natin ang Biblia para maituwid ang ating mga buhay sa harapan ng Diyos sapagkat yun ang kanyang nais na magsilago tayo sa pagkakilala sa Kanya. Sabi po ng Colossians chapter 1, no, be grounded, settled, no, sa banal na kasulatan, rooted by the Word of God. Settled, grounded, and rooted in the Word of God. Okay, no? Yun po yan. Okay. Systematic theology, viewing the Bible as supreme authority. Ang systematic theology daw po ay nagpapakita na ang Biblia ay siya, yung pinakamakapangyarihang salita sa ibabaw ng lupa na kumikilos. Okay, dahil anak tayo ng Diyos, mapalad tayo sapagkat sa atin ipinagkatiwala ang banal na kasulatan. You know, take note, other religion, ang ibang mga relihiyon, hindi sila pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, tayo lang. Unique ho tayo. You know, unique tayo. Kaya mahalaga na lumago tayo sa pagkakilala sa Diyos. Take note, in systematic theology, God is infinite, all-knowing God. Ang Diyos daw po ay infinite. Lahat alam ng Diyos. Man is finite, limited in thinking. No? Ang Diyos daw po ay all-knowing God. Pero tayong mga tao, limitado yung ating mga kaisipan. Dito gamit ang salita ng Diyos dahil limitado yung ating kaisipan. Kailangan mong basahin ang Biblia para malaman mo kung ano ang sinasabi ng Diyos at kung ano ang kanyang kalooban. Dahil nga limitado ang ating kaisipan. Kailangan natin ang magtanong sa banal na kasulatan. Okay? So, yun po yan. Panghuli, in systematic theology, every book we see of how God show His redemptive works of salvation. Excuse me. Sa systematic theology raw po, sa bawat aklat ng banal na kasulatan, ay makikita mo kung paano ang Diyos ay nagliligtas sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagkilos ng Panginoong Jesucristo sa pagliligtas ng tao. Ibig nyo sabihin, si Kristo ay sumunod sa Ama. Pumaroon siya sa lupa upang iligtas ang mga tao sa kanilang kasalanan. Yung for God so loved the world, He gave His only begotten Son, whosoever believe on Him should not perish but have an everlasting life. Ito po yun, yung kanyang pagtupad. Okay, no? The importance of how He chose us. Ito po, ang Biblia po ay ipinapakita niya ang kalahagahan kung paano niya tayo pinili. Okay, no? Ephesians chapter 1 verse 4 hanggang 5 and Romans 8, 9, and 10. Okay, no? Systematic theology daw po ay pinapakita ang importance of how He chose us. Ipinapakita kung paano niya tayo pinili. Okay. Lastly, reading the whole Bible, this is the way of how we understand our God, our Redeemer. This called systematic theology. Again, reading the
whole Bible, this is the way of how we understand our God, our Redeemer. This is called systematic theology. Ang pagbabasa raw ng buong Biblia, ito raw ay kaparaanan kung paano natin mauunawaan ang ating Diyos, ang ating tagapagligtas, si Kristo Jesus. Ang tawag po rito ay systematic theology. So muli, God bless po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Diyos. Naway na pagpala po kayo, natuto, at nagkaroon ng karagdagang kaalaman, dagdag na pananampalataya sa inyong mga buhay. Naway na pagpala po kayo. Muli, salamat sa inyong presensya, sa pakikinig sa salita po ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa iyong mga aral, sa iyong mga salita, na kami po ay napagpala, lumakas, at magagamit namin ang aral na ito sa katututo pa ng aming mga sarili sa iyong harapan. Salamat po Diyos sa iyo, sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. God bless po sa ating lahat. Muli paalala lang po, wag po ninyong kalimutan ang subscribe, follow, and share, and like. So, para rin po kayong nakakapagbahagi ng salita ng Diyos kapag ginagawa po ninyo ang mga bagay na ito. Subscribe, follow, and share, and like. Sa YouTube channel po natin, makikita rin po ninyo ang, i-type lang po ninyo yung PTR, abbreviation po ng Pastor Dusty, D-H-U-S-T-Y, capital D-H-U-S-T-Y, Pastor Dusty. Makikita na po ninyo roon yung ating mga katuruan. So, muli, mapagpalang gabi sa ating lahat, sa ngalan po ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. God bless po.